Magandang araw sa inyong lahat. Kung ikaw ay empleyado, pensioner o may kamag-anak na umaasa sa SSS o GSIS, makinig kang mabuti dahil may malaking pagbabago na paparating bago ang February 2026. Hindi ito chismis, hindi rin ito haka-haka. Ito ay seryosong usapin na posibleng makaapekto sa sahod, hulog at mismong pensyon ng milyon-milyong Pilipino. Ang tanong, handa ka na ba at ikaw ba ay kabilang sa mga maapektuhan? IND Thor. Intro. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakabagong babala at impormasyon tungkol sa inaasahang mga pagbabago sa ilalim ng SSS at GSIS. Aalamin natin kung bakit may planong adjustments. Sino ang direktang maapektuhan at ano ang dapat mong gawin? Ngayon pa lang para hindi ka mabigla pagdating ng 2026. Kaya kung ayaw mong mahuli sa balita, huwag kang bibitaw hanggang dulo. Bakit may pagbabago? Unahin natin ang pinakaimportanteng tanong. Bakit kailangan baguhin ang sahod at pensyon? Ayon sa mga ulat at panukalang pinag-aaralan, patuloy na tumataas ang gastusin ng pamahalaan sa benepisyo ng mga miyembro. Kasabay nito, tumataas din ang inflation at cost of living. Dahil dito sinusuri ng SSS at GSIS kung sapat pa ba ang kasalukuyang contribution rates at benefit structures para maging sustainable sa mga susunod na taon. Kung walang gagawing adjustments, may panganib na maubos o maapektuhan ang pondo sa hinaharap. Kaya bago pa man mangyari iyon, mas maaga pa lang ay pinaghahandaan na ang mga kinakailangang pagbabago. Ano-ano ang posibleng babaguhin? Isa sa mga pinaka-pinag-uusapan ay ang posibleng pag-adjust sa contribution-based at benefit computation. Ibig sabihin, maaaring magkaroon ng pagbabago sa kung magkano ang hinuhulog ng mga aktibong miyembro at kung paano kinukwenta ang matatanggap na pensyon sa hinaharap. Para sa mga empleyado, posible itong mga hulugan ng bahagyang pagbabago sa monthly contribution depende sa salary bracket. Para naman sa mga pensioner, may mga senaryong pinag-aaralan kung saan maaaring baguhin ang schedule, halaga o paraan ng pag-release ng pension lalo na para matiyak na patas at tuloy-tuloy ang benepisyo. Sino ang pinaka-maaapektuhan? Hindi lahat ay pare-pareho ang magiging epekto. Narito ang mga grupong dapat mag-ingat at maging alerto. Una, ang mga aktibong empleyado na patuloy na naghuhulog. Sila ang unang makakaramdam ng anumang adjustment sa contribution. Ikalawa, ang mga malapit ng magretiro. Kung ikaw ay nasa huling taon na ng serbisyo, mahalagang maintindihan kung paano maaapektuhan ang magiging computation ng iyong pensyon. Ikatlo, ang mga kasalukuyang pensioner. Bagamat kadalasan ay protektado ang mga kasalukuyang benepisyo, may ilang aspeto tulad ng schedule at proseso na maaaring magbago. Ano ang dapat gawin ngayon pa lang? Hindi pa man pinalang lahat, mahalaga ang pagiging handa. Una, siguraduhing updated ang iyong record sa SSS o GSIS. I-check ang iyong contributions, personal details at contact information. Ikalawa, ugaliing sundan ang opisyal na anyo at huwag basta maniwala sa kumakalat na chismis. Ikatlo, kung may pagkakataon magplano ng personal na ipon o retirement fund bilang dagdag seguridad. Bakit mahalagang malaman ito ng maaga? Ang kaalaman ay kapangyarihan. Kapag alam mo ang mga posibleng pagbabago, mas maayos kang makakapagplano. Hindi ka mabibigla. Hindi ka mapapanganganga kapag may inanunsyo na bigla ang adjustment. Sa halip, ikaw ay handa. May sapat na oras para mag-adjust at magdesisyon para sa sarili at sa pamilya. Paalala, mahalagang tandaan na ang mga usaping ito ay patuloy pang pinag-aaralan at maaring magkaroon ng opisyal na detalye sa mga susunod na buwan. Ang layunin ng video na ito ay bigyan ka ng malinaw na larawan kung ano ang posibleng mangyari at kung bakit kailangan mong maging alerto. Closing teaser. Sa susunod na bahagi, mas didetalye natin kung paano posibleng ipatupad ang mga pagbabagong ito. Ano ang timeline bago ang February 2026 at anong mga hakbang ang maaring ilabas ng SSS at GSIS? Kaya siguraduhin nakasubscribe at naka-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na update. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, mahalagang unawain na ang mga pagbabagong pinag-aaralan ng SSS at GSIS ay hindi basta-bastang desisyon. Ito ay dumaraan sa masusing pagsusuri ng pondo, datos ng miyembro at pangatagalang epekto sa ekonomiya. Kaya sa bahaging ito, lilinawin natin ang mga madalas na tanong.
mga maling akala at ang mas malalim na implikasyon ng mga posibleng adjustment bago ang February 2026. Paano naapektuhan ang sahod? Para sa mga aktibong empleyado, ang sahod ay maaaring maapektuhan, hindi dahil babawasan ang take-home pay kundi dahil sa posibleng pagbabago sa contribution structure. Kapag tumaas ang base ng hulog, natural na may kaunting adjustment sa buwan ng kaltas. Gayunpaman, layunin nitong palakasin ang magiging benepisyo sa hinaharap at tiyaking may sapat na pondo para sa lahat ng miyembro. Mahalagang tandaan na ang anumang pagbabago ay karaniwang ginagawa ng dahan-dahan at may sapat na abiso. Ibig sabihin may panahon ang bawat manggagawa para mag-adjust at magplano ng budget. Hindi ito biglaan at hindi rin ito lihim na ipinatutupad. Ano naman sa pensyon? Para sa mga pensioner at mga malapit ng magretiro, ang pinakamalaking tanong ay kung mababawasan ba ang kanilang natatanggap. Sa pangkalahatan, ang mga kasalukuyang pensyon ay may proteksyon. Ang mas binibigyang pansin ay ang long-term sustainability. Kung paano masisigurong tuloy-tuloy ang paglabas ng pension sa mga susunod na taon. May mga panukalang pagbutihin ang sistema ng pag-compute, schedule ng release at digital processes para mas mabilis at mas transparent ang transaksyon. Ang layunin ay hindi magbawas kundi mag-ayos at magpatatag ng sistema. Mag-aniwang maliing akala. Maraming kumakalat na impormasyon na nagdudulot ng takot at kalituhan. Isa sa mga maling akala ay agad-agad nababawasan ang pensyon ng lahat. Hindi ito totoo. Ang isa pa ay mawawala raw ang benepisyo ng mga miyembro. Sa katunayan, ang mga reforma ay ginagawa upang maprotektahan ang benepisyo hindi para alisin ito. Mahalaga ring iwasan ang mga hindi opisyal na source. Laging hanapin ang anunsyo mula sa lehitimong channel upang maiwasan ang maling desisyon base sa chismis. Ano ang papel ng miyembro? Hindi lamang ahensya ang may responsibilidad. Bilang miyembro, mahalagang maging aktibo at mapanuri. Alamin ang iyong status. Unawain ang iyong contributions at huwag matakot magtanong sa tamang tanggapan. Ang kaalaman sa sariling account ay nagbibigay ng seguridad at kumpiyansa. Maaari ring maging pagkakataon ito upang pag-isipan ang mas maayos na personal financial planning. Ang SSS at GSIS ay suporta ngunit mas mainam pa rin kung may dagdag na ipon at alternatibong plano para sa hinaharap. Ano ang posibleng timeline? Bago pa man umabot ang February 2026, inaasahan na magkakaroon ng serye ng konsultasyon, anunsyo at transition period. Sa panahong ito, ilalabas ang mga detalye, guidelines at mga hakbang para sa maayos na implementasyon. Ito ang panahon na dapat maging mapagmatyag at handang umunawa sa mga bagong patakaran. Bakit dapat manatiling alerto? Dahil ang mga pagbabagong ito ay may direktang epekto sa pangaraw-araw na buhay at sa kinabukasan ng bawat miyembro. Ang pagiging alerto ay hindi nangangahulugang magpanik, kundi maging handa at may sapat na kaalaman. Kapag alam mo ang nangyayari, mas may kontrol ka sa iyong mga desisyon. Panghuling paalala. Ang mga reforma sa sahod at pensyon ay bahagi ng mas malaking layunin na gawing mas matibay at mas maaasahan ang sistema. Hindi ito laban sa miyembro kundi para sa pangmatagalang kapakanan ng lahat. Ang mahalaga ay manatiling kalmado, maging updated at magtiwala lamang sa tamang impormasyon. Teaser para sa susunod na bahagi. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga konkretong halimbawa ng posibleng epekto sa iba't ibang uri ng miyembro, pati na rin ang mga praktikal na hakbang na maaari mong gawin upang masigurong handa ka bago ang anumang opisyal na anunsyo. Sa huling bahagi ng ating talakayan, tutok naman tayo sa pinakamahalagang tanong ng lahat. Ano ang dapat gawin ngayon at paano katunay na makapaghahanda bago pa man dumating ang February 2026? Sa dami ng balita, haka-haka at kumakalat na impormasyon, ang malinaw na pag-unawa ang pinakamabisang sandata ng bawat miyembro. Ano ang dapat gawin ngayon? Una sa lahat, manatiling kalmado. Ang mga pagbabago sa SSS at GSIS ay hindi bigla ang ipinatutupad ng walang sapat na abiso. Karaniwan may malinaw na guidelines, transition period at opisyal na anunsyo bago tuluyang maisakatuparan ang anumang reforma. Kaya mahalagang huwag agad maniwala sa mga balitang walang pinanggagalingan. Ikalawa, suriin ang sariling record. Alamin kung updated ang iyong contributions, tama ang personal na detalye at malinaw ang iyong membership status. Ang simpleng hakbang na ito ay makatutulong upang maiwasan ang problema sa hinaharap
lalo na kapag may bagong patakaran ng ipinatupad. Para sa mga aktibong miyembro, kung ikaw ay kasalukuyang nagtatrabaho, mainam na tingnan ang mas malaking larawan. Ang posibleng adjustment sa sahod o kontribusyon ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyan kundi sa seguridad ng iyong pensyon sa hinaharap. Ang mas matibay na pondo ngayon ay nangangahulugang mas matatag na benepisyo pagdating ng iyong pagreretiro. Maaari rin itong maging paalala na magsimulang mag-ipon at magplano ng mas maaga. Ang SSS at GSIS ay mahalagang haligi, ngunit mas magiging panatag ang kinabukasan kung may personal na financial plan ka rin. Para sa mga pensioner, para sa mga kasalukuyang tumatanggap ng pensyon, mahalagang malaman na ang pangunahing layunin ng mga reforma ay ang pagpapatuloy at katatag ng benepisyo. Hindi ka dapat matakot agad sa balitang pagbabawas dahil ang mga umiiral na pensyon ay karaniwang may proteksyon. Mas pinagtutuunan ng pansin ang mas maayos na sistema, mas mabilis na proseso at mas malinaw na pamamahala ng pondo. Ang kahalagahan, ang tamang impormasyon. Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang maling balita. Isang post lang ay maaring magdulot ng takot at kalituhan. Kaya napakahalaga na ang iyong pagbabasihan ay opisyal na anunsyo at mapagkakatiwala ang source. Ang tamang impormasyon ay nagbibigay ng kapangyarihan upang makagawa ng tamang desisyon. Huling mensahe, ang mga pagbabago sa SSS at GSIS bago ang February 2026 ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na gawing mas matatag, mas patas at mas pangmatagalan ng sistema. Hindi ito laban sa miyembro kundi isang hakbang para masigurong ang sahod at pensyon ay may saysay hindi lamang ngayon kundi pati sa mga susunod na taon. Sa huli, ang pagiging handa ay nagsisimula sa kaalaman. Kapag ikaw ay informed, kalmado at mapanuri, wala kang dapat ipangamba. Manatiling alerto, manatiling updated at higit sa lahat magtiwala sa proseso habang patuloy na inaalagaan ang sariling kinabukasan. Na